Sa gabing ito, Panginoon, tulungan niyo po kami sa pangalan ni Jesus ng bawat Panginoon namin mga salitang pakikinggan, maririnig, at aking sasabihin, Lord God, Panginoon, ay salita mo lang mang Panginoon that edifies your church, your body, Lord. Amang Diyos, sa amin po, Panginoon, na pagninilay-nilay ng iyong salita, Panginoon, Lord, nawa ito, Panginoon, ay tumimo sa aming puso, buong pagkatao, Lord, na sa sobrang tindi, Panginoon, ng ugat nito sa aming buhay ay talagang founded kami. We are grounded, Panginoon, sa iyong pag-ibig at sa iyong salita, Lord. We thank you, we honor you, Mang Diyos, Banal na Espiritu, aming Panginoong Yesus, kayo po maghari, Lord God, sa lahat ng aming gagawin at sa lahat ng gawain, Panginoon, dito po sa GCM, Lord. We thank you, Lord God. We thank you, Holy Spirit. We love you, Lord Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So, ayun, praise God. So, sige po tayo po magbasa sa Proverbs chapter 30. Ayun, alam niyo po, sobrang ganda nung nagulat ako sa Bible reading, Hebrews chapter 13. Kasi iniisip ko kanina kung idadagdag ko pa ba yun o hindi na. So, dahil na-mention naman siya, babalikan na lang po natin siya mamaya. Praise God. Sabi po sa Proverbs chapter 30, verse 11, sorry po. Pwede po ba ang sige, basahin po natin mabilisan sa above nga po niyan. Kasi taong yan eh. Tao po yung binabanggit eh. Above po, above. Above ya. Kasi Kuya JV pa yata yung Bible natin eh. Above po. So, oras na. There, 7:50. May mga nagmumura sa kanilang ama. Hindi nilagay. Sige po, and New King James na lang po. Mas maganda kasi English eh. Bali dito po kasi sa English, mayroon po kasing isang word na very powerful eh. There is a generation. Ano? So, kahit hindi po ako sanay, nilagyan ko ng title ng aking preaching. No? So, ang title ko po ay Which Generation Are We? Ayan. So, sabi po sa verse 11, there is a generation that curses its father. May henerasyon daw po na minumura, sinusumpa ang kanyang ama and does not bless its mother. Diba? Hindi pinagpapala ang kanyang ina. Tingnan niyo po mga kapatid, hindi lang po ito iilang mga tao, generation po. Grabe. Daang taon, maaaring daang taon, generation, napakaraming kabataan hanggang sa tumanda. Ganito sila. Verse 12, there is a generation that is pure in its own eyes, yet is not washed from its filthiness. Sabi sa Tagalog po niyan, no, sa siguro above na lang din po tayo, RTPB na lang po tayo pag magtatagalog. NKJB tas RTPB na lang po tayo. May mga taong nagmamalinis sa sarili, ngunit ang totoo'y walang kasindumi. So, sige po, balikan po tayo New King James. Grabe po yung verse 12, sabi, there is a generation, may salin lahi, may salin lahi, may lahi na pure sa sarili niyang pangunawa. Grabe. Pero, hindi naman siya nahugasan pa sa kanyang karumihan. Grabe. Verse 13, there is a generation, oh how lofty are their eyes. Napakayabang ng kanilang mga mata. Mapagmataas daw po. Ganito po ba tayo? Nawa po, hindi po, no? Amen, no? And their eyelids are lifted up. Paano ba yun? Ano ba yun? Ganun ba? Ganun? So, ano po? Kay Lord po ba yung ganun, yung gumagano eh? Hindi ko po alam. Wala naman akong against sa, kumbaga, mga babae or pati lalaki, minsan ginagawa yun, ganyan yung, ano ba yun, hindi ko alam yung tawitirig yung madalang pag naiinis. Di ba, pag naiinis yung tao. Pero tingnan niyo po, sabi dito,
There is a generation, saan ba? There is a generation, oh, how lofty are their eyes, and their eyelids are lifted up. Yung mga ano daw nila, parang ano, mapagmataas sila, mayabang. Last verse po ng main context natin sa verse 14. And there is a generation whose teeth are like swords. Meron pong may henerasyon na para daw mga espada, parang O tapos, mga espada, parang mga tawag nito, weapon. Yung ipin nila, akala ko dila lang yung ano weapon, no? So sobrang tindi ng kanilang improper words, improper na mga sinasabi. Ang description ng salita ng Panginoon sa mga taong ito ay pati kanilang mga ngipin para daw espada, mga kapatid. Sino po yung mga yan? May generation daw pong ganyan. Grabe po. Kaya po pinamagatan kong which generation are we? Itong ating pag-aaralan ngayon kasi matagal ko na po siguro mga December o hanggang January ko pa po ito pinag-aaral, no? Na tignan niyo po verse 11 hanggang verse 14, binanggit ng Diyos yung lahat ng henerasyon na, na hindi kalugod-lugod sa mata niya at kung anong ginagawa nila. How lofty are their eyes, napakayabang ng mga mata, no? Parang may yung mga mata na hindi naman siguro nangiirap o gumagano, yung para bang siguro pag ano, mayabang sila, mataas tingin sa sarili nila, no? So sa word of God, in-enumerate sinabi ng Diyos. Proverbs 32 Proverbs chapter 30. Pagdating mo sa Proverbs chapter 31, kahit di po natin puntahan, tungkol na to sa asawa. So who can find a virtuous wife? Sabi ng word of God. Pero bago binanggit yung sa pag-aasawa, binanggit yung ang question ko po ay ganito po ba tayo? Sige po basahin natin sa verse 11 ulit. Ano? Sabi, there is a generation that curses its father and does not bless its mother. Hindi mo daw hindi mo na nga binibless yung nanay at tatay mo, sinusumpa mo pa sila, hindi mo pa sila sinusunod. Grabe. Verse 12, may henerasyon na malinis sa sarili niyang mata. Hindi, ginagawa ko naman to para kay... Di ko po alam, sorry. Gumagawa lang ako ng examples. Ginagawa ko naman to para kay Lord, pero sabi ng Panginoon, hindi man lang sila nahugasan ng kanilang karumihan. Grabe po yung generation na yan. Pag po sinabing generation, mula sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda, majority ganun. Ano? Sa 13, sabi lofty eyes, mapagmataas na mga mata. Their eyelids are lifted up. Grabe. Verse 13, masakit magsalita. Whose teeth are like swords, and whose fangs are like knives, to devour the poor from the earth, and the needy from among men. So yung sa mga masasakit magsalita, alam nilang masasaktan nila yung mga tao, lalo na pag mahirap, pag maliit, pag mapagpakumbaba, pag humble, or yung mga mahirap, walang kaya. Alam niyo po yun? Grabe po si Lord. In-enumerate po ni Lord dyan. Ngayon po mga kapatid, ano pong gusto kong tawag dito, i-share sa inyo. Ito po ang message ni Lord sa atin, mga kapatid. May babala po sa atin na hindi tayo maging ganitong generation. Amen? Amen po ba? No? Sige nga po kung agree po kayo sa akin na pwede po ba kayong mag-heart. Gusto ko lang ng konting interaction. Yan. Yan. Praise God. Pastor TJ. So, ayaw ni Lord maging ganito po tayo na generation. Amen? Ano po bang generation ang gusto ni Lord sa atin? Sige po, basahin po natin sa 1 Peter chapter 2. Very common verse. 1 Peter chapter 2 verse 9. NKJV po. Ayun, kanina may mga generation na ganito, matalas ang bibig, mayabang ang mata, walang galang sa magulang, sinusumpa ang nanay at tatay, hindi pinagpapala nanay at tatay. Amen?
Para po sa akin, it includes spiritual, yung mga spiritual na magulang natin, katulad natin, yung sina Pastor Romy, sina Pastor Neng, sina Pastor Dave, Pastor Jimmy, di ba? Yung mga pastors po natin, yan, sina Pastor Mario, sina Pastor Mary Ann, and lahat po ng mga pastors natin. Para po sa akin lang, tawag dito, I consider them as, tawag dito, yung spiritual parents. Pero di ko sila tatawagin na dad. Kasi sabi ni Pastor Nig sa akin noon, hindi nalulugod si Lord doon kasi you only have one father. Di ba? So anyway, lalayo ako. Di ba? Yung pag-acknowledge po natin sa mga tao na ito, sa buhay natin as parents, dapat nandoon. Amen. Ngayon po, sabi po ng Word of God, but you are a chosen generation. Alam niyo po, kagabi may kausap ako kagabi. Na-bless ako kasi last month pa po yata yun or 2 months ago, devotion po ng worship team, ako po yung nag-word. Shinare ko po yun, yung Proverbs chapter 30, na merong generation that curses its mother, curses its father, doesn't bless their mother. Kagabi po, bringing up niya sa akin ulit, na-bless ako. Sabi ko, natandaan mo yung shinare ko? Nakaka-bless naman. Months na ngayon, months ago na yun. Sabi niya sa akin, na-bless kasi ako, Kuya Bong. Sabi ko, praise God. Kagabi po, samantalang kagabi, super discouraged ako kasi may iniisip ako eh. Talagang kagabi, sabi ko, Lord, lito-lito ako, nahihirapan ako, frustrate ako, na-discourage talaga ako kagabi. Nakauwi kami ng Pampanga ni Danny mga 11:30. Tapos nagbiyahe po kami ulit pabalik ng Olongapo ngayon. Ano, nagbiyahe kami 7 a.m. para lang dun sa, ayan, nakadamit. Ayun po, graduation ko po kaninang baccalaureate mass. So anyway, nagsabay-sabay yung pagod, yung tapos nag-iisip ako, Lord, mag-word ba ako? Ganito talaga lagi, pag mag-word, palaging may hassle, palaging pagod, puyat, may, may nakaka-depress na thought. Pero nung minessage ako ng kapatiran, grabe po mga kapatid, out of nowhere na, nung bringing up niya sa akin itong verse na to, Proverbs chapter 30, nilinaw na sa akin ni Lord ang dapat po i-share ko, yung Hebrews 11, kasi yun po yung word ko last week. Shinare ko sa Young Pro para lang magtuloy-tuloy. Tapos ang supporting verse ko is Hebrews chapter 13. Binasa yung Hebrews chapter 13 kanina. So sabi ko, Lord, salamat. Kinonfirm mo sa Bible reading. Amen. So, ayun, going back sa ating pong topic, hindi po kalugod-lugod sa Diyos yung mga unang henerasyon na hindi po kalugod-lugod sa Lord na maging ganun tayo, wala tayong galang sa ating magulang, masakit tayo magsalita, we devour the poor, either poor in money or poor in spirit. Pero ang gusto ni Lord, ito po, a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, His own special people. Amen? Pag binakap pa po natin yan, kahit di na po natin i-backup, no? Isinusupport din po niyan yung word natin for yung last time na youth camp, na yung we are called, 'di ba? We are special people, peculiar people, sabi nga eh. Sabi po ng verse nito, his own special people, that you may proclaim the praises of him who called you out of darkness into his marvelous light. Grabe. Ano daw po ipoproclaim natin? Hindi lang yung kaligtasan ng Diyos, hindi lang pangalan, kasama po yung pangalan ng Panginoong Hesus, pero higit sa lahat kung paano tayo iniligtas ng Diyos, to proclaim the praises of Him. Amen. Kung paano tayo mula sa dilim. Amen. Kinuha, niligtas, pinalaya sa lahat ng tanikala, pinalaya sa lahat ng kabigatan. Dapat i-proclaim. Pagpo-proclaim mga kapatid, wala pa po ako nakitang trumpet o wala pa po ako nakitang drums na piniplay ng mahinhin. Pag-proclaim yan, talagang massive sound. Talagang it needs it needs power. Talagang may power pag-proclaim. Amen? So gusto ni Lord, mga kapatid, tayo po yung impact natin as a chosen generation. May impact, may power. Ngayon po,
Nakaka-encourage, di ba? Wow, ito pala yung calling ko, chosen generation, royal priesthood. Sa kaanim tayo sa priesthood ni Lord Jesus. Wow! Ito po ang magiging question natin. Paano? Amen? Paano po? Paano ba ako magiging royal priesthood? Paano ba makikita na chosen generation ako? Amen? Ito po mga kapatid. So very few lang talaga. Sobrang quick lang po nito. We are God's chosen generation. And chosen generations must act in accordance to the word of God. Amen? Sige po, basahin po natin sa... Okay, sana yun. Basahin po natin sa 1 Peter 5 verse 5. Sabi po ng 1 Peter 5 verse 5. Younger people, pwede po ba mag-heart ang ating mga young people dyan? Ay, thank you po, Pastor Rodel. Ate Cathy. Ay, Ate Catherine. Pwede po ba mag-heart ang ating young people? Dito ba si Kuya David? Praise God. Ayan, to the young people, kahit young at heart, pwede. Sabi, likewise, you younger people, ano po sabi diyan? You chosen generation, submit yourselves to your elders. Yes, all of you, be submissive to one another and be clothed with humility. And be clothed with humility, for God resists the proud, but gives grace to the humble. Amen? Mga kapatid, very specific pong word of God. Pag puminensyon ng word of God ang isang group of people, very important po kay Lord yan kasi may impact sa future o sa present time. Pag binanggit generation, kasi nakita ni Lord yung impact ng generation. Ngayon po mga kapatid, ang sabi diyan sa 1 Peter 5 verse 5, younger people. Bakit? Kasi younger people, may po mga nakikinig, young people, you have an impact. Amen? You are called to make an impact. Ngayon, isa po sa impact is very simple lang. Submit yourself to the elders. Amen? Ako po ay magte-testify sa inyo ng very quick. Minsan ko na pong tawag dito, pinairal ang pagiging destructive generation ko. Minsan ako naging kaanib nung naunang generation natin na binastos ko, hindi ko ginalang ang aking mga magulang, even yung spiritual parents ko. Ayan, sina tawag nito, si Pastor Nix, grabe po. Kung kung mai-replay ko niyo lang po ang buhay ko. No, ako nga, hiyang-hiya ako minsan ikwento na, nagawa mo yun? Kaya pala todo ka bumawi ngayon kasi nagawa mo yun. Totoo yun kasi naka-realize ako mapalad ako at ako'y pagpapalo ng Diyos sa akin na buhay pa ako. Amen. No? Tawag nito, na naiparamdam ko po sa mga taong nagmamahal sa akin. Hindi ako nag-submit sa elders ko sa church namin. Hindi po ako nag-submit sa pastor, kay pastor. Alam niyo po talagang inaalagaan talaga ako ni Pastor Nix noon Pero ako na po magte-testify talaga mga kapatid kung meron po tayong against sa ating heart. Alam niyo po anong gagawin po natin? Huwag po tayong mag-retaliate, huwag po tayong umalis sa church. Kasi po kung sanang ginawa ko lang to, no, marami sanang hindi nawala sa amin, marami sana worst case scenario, talagang yung nawalan ng buhay. No, kung sanang naipamuhay ko ito at maaaring naituro ko sa kanila, no, ganun talaga nandoon ang pagsisisi, nasa huli, no? So, ngayon po, tawag dito, nawa po tayo, may mga inilaan ng Diyos sa atin na tawag nito, manguna. Amen? No? Nasabi po diyan, damitan tayo ng pagpapakumbaba. Alam mo po mga kapatid ako, kaya siguro ko naging mayabang noon dahil talagang nabasa ko ang Word of God ng ilang beses, ilang translation, ano bang tawag doon, ilang study Bible na nabasa ko. Talagang, para sa akin, hindi too much information Wow, information talaga. At ang naging nasabi ng Word of God, with much knowledge, di ba?
Knowledge puffs up pride. Hindi naman po porke knowledge puffs up pride ay hindi na po tayo mag-aaral ng Word of God. Ang ibig sabihin po na pag po tayo ay napuno lang at minahal lang natin ang kaalaman, ano, yun na lang ang nais natin para lang may pakita natin na may alam tayo, mag-i-increase ang pride. Pero ang sabi po, tignan niyo po, even si John the Baptist, no, naalala ko lang, pagdating po ng Panginoong Hesus, sikat na sikat si John the Baptist, ang dami nagpapabaptize, revival. Pagdating ni John the Baptist, alam niya agad na he needs to step down the stage. Nasabi ni John, I must decrease. Amen. I must decrease. All the more na marami po tayong nalalaman sa Bible. All the more na marami tayong nalalaman na dreams, revelations, interpretations. Ito pong Panginoon, darating siya. All the more nalalalim tayo sa intimacy sa Panginoon, we must decrease. Amen. And He must increase. Amen po ba? No? Sa ating po mga kabataan, tayo po magiging, alam ko po lahat po kayo, gusto niyo po maging malalim sa Diyos, maging maayos na leader, maging matinong kapatiran, o maaari may nangangarap na maging maayos na asawa. Mag-i-start po yan sa pagiging mabuting miyembro ng isang gawain. Amen. So, kasi sabi po ng Bible, God gives grace to the humble. Amen. Sige po, next verse po tayo. Malapit na po ako magtapos. Hebrews chapter 12, verse 5 to 8. Ito po yung kanina. Tama pa ako? Oo, ito yung kanina. Nagulat ako eh. Binasa. Ang sabi, sabi po ng Bible, well, binasa na nga kanina, no? Have you forgotten the exhortation which speaks to you as to sons? Nakalimutan niyo na ba ang pangaral na kinakausap ko yung bilang mga anak? Amen. Bilang mga anak. Kahit hindi po tayo mga magkakaano, mga kapatid. Ayan, sino ba to? Si David, si Jerry, si JB, si Kathleen, si tawag ito, si Catherine, si Angelica, si TJ, ako. Lahat po ng above sa atin na age, elder, consider mo as one whom God ordained sa'yo na magulang spiritually. Kasi po ang magulang natin, mga magulang ko po, may biological, ano, mahal nila tayo. Mahal nila tayo kasi sila yung biological natin. Sa kanila tayo nanggaling. Pero alam niyo po, hindi niyo po maunawaan yung prayer ng mga leaders. Ako po, tawag ito, napakalaki pasalamat ko sa prayer sa akin ni Pastor Negs. Kasi ako talaga, sobrang daming tanikala sa buhay ko. Ngayon wala akong ramdam, wala akong tawag ito. At masabi ko, sabi naman ng mama ko, anak, pinagpe-pray kita lagi, ganyan, di ba? Pero alam niyo po yung nakakaunawa sa atin, no? Yung mga itinalaga sa atin ng Lord. Ini-impress ni Lord sa atin. And sa kanila, ayan, yung ano bang kailangan ng tupa, ano bang kailangan niya ba ng prayer, ano? Imagine mo, ano ba to? Pwede naman akong pabayaan lang nando kami sa office, Sunday service, tapos sumakit talaga yung tiyan ko. Nag-CR na ako, masakit pa rin tiyan ko. Nakita ko tawag dito, naalala ko lang po, Pastor Mario. Tapos, oh, dito ka, sabi niya. Tapos, dito pa sa Basar. Dito sa Basar. Diba, sabi niya, Brother Christian, kumusta? Okay na ba, sir? Medyo mabigat yung tiyan ko. Walang trisay ako. So, sige, ano, bago pa siya makapagbigay ng advice, nauna ang prayer. Sige, pag-pray natin. Sabi, parang ano ako lang, salamat. Kasi matibay ako pagtiis talaga, pagtiis sa katawan, sa sakit, matibay ako. Di ko nga alam, ma-opera na pala ako. Tiisin ko pa rin eh. Tapos, so pag-pray ako, maya-maya, nakalabas ako, nakakanta ako ng communion. Tawag dito. Pero inisip ko, Lord, salamat, buti na lang nandito ako sa isang community na malaya yung prayer, nakakapag-pray, hindi nahihiya. Alam mo yun? Ngayon po, basahin po natin yung Hebrews chapter 12, verse 5 to 8. Sabi niya, My son, do not despise the chastening of the Lord, nor be discouraged when you are rebuked by Him. Sabi, for whom the Lord loves, He chastens. Ang minamahal ng Diyos, amen, ay pinapalo.
Pinapalo ka ba ni pastor, ni leader? Di ko naman, nasabihan ka lang. Nabati ka lang naman, nabati lang naman tayo, di ba? Pero I think isa po ito sa magandang pag-usapan, growing area sa ating church o sa mga gawain pag tayo na pagsabihan na pag nabati, ano, hindi naman po kawalan ng tumanggap ng oo na lang. Opo, okay po sa ganito ganyan. Di ba? Maniwala po kayo sa akin, lagpas 100 times ako na-correct ni Pastor Negs. No? Lagpas talaga 100 times. Talagang, at yung correction niya po sa akin, talagang hindi pang mahinang Kristiyano eh. Talagang correct kung correct, talagang diretsahan. Pero minsan, isang beses ko lang siyang hindi in-honor, isang beses ko siyang hindi in-acknowledge, mga kapatid. Sobrang hindi maganda po talaga nangyari sa buhay ko. It took me 22, 3, 4, almost almost 4 years bago ako naging maayos, mga kapatid. Hindi po basta-basta. Akala po ba ninyo, madali ilang, maaari kang inisip mo, magre-repent na lang ako or nag-repent naman ako, Lord eh. Kaso kasi hindi ko talaga tanggap yung sinabi niya eh. Naku po, mga kapatid, I have been there. No? Ibang klase po ang tawag nito, ang pagbigay ng Diyos to those who are humble ng grace. Sige po, ituloy po natin. Siguro basahin po natin sa Tagalog yung verse 7, RTPB po. Maganda yan eh. Ay, ito kaya sa baba. Yan. Tiisin ninyo lahat ng hirap bilang pagtutuwid ng isang ama. Dahil ito'y nagpapakilalang kayo'y tinatanggap ng Diyos bilang tunay niyang mga anak. Grabe po. Pag tinanggap mong advice, pag tinanggap mo, grabe, word of God po ito ha. Pag tinanggap mong advice, pag tinanggap mo ang direction, correction, sabi po ng word of God, ito'y nagpapakilalang kayo'y tinanggap ng Diyos bilang tunay niyang mga anak. Grabe. Sinong anak ang hindi dinidisiplina ng kanyang ama? Amen. Kung ang pagdidisiplina na ginagawa sa lahat ng anak ay hindi gagawin sa inyo, hindi kayo tunay na mga anak ko, hindi kayo yung mga anak sa labas. Hindi ba dinidisiplina tayo ng ating mga magulang? At dahil dyan, ay iginagalang natin sila? Hindi ba upang tayo ay mabuhay, mas nararapat na tayo pasakop sa Diyos na ating Ama sa Espiritu. Excuse. At ating Ama sa Espiritu. So, tawag ito, yung pagdidisiplina, yung pagpapasakop, mga kapatid, part po yan of being a chosen generation. Hindi ka pwedeng maging kasama dun sa, sige po, balikan natin, hindi ka pwedeng maging kasama sa 1 Peter chapter 2, verse 9. Holy nation. Pag po tinawag na you are a chosen generation, 1 Peter 2 verse 9, pag po tinawag na chosen generation, pag tinawag na royal priesthood, di ba? Sige po, NKJV. Pag po tinawag na ganon, ang ibig sabihin, chosen generation, kasi qualified. Ibig sabihin, di ba, nagpapatama, humble, royal priesthood, hindi po lahat ng priest sa tabernacle ay basta-bastang pinipili. May qualification po yan. Holy nation, may dahilan po ang Diyos sa pagpili niya ng mga tao. Amen. No? So, isa po doon ay yung mga tayo po teachable. Ayun. Amen. Sige po, basahin po natin sa 1 Thessalonians chapter 5. 1 Thessalonians chapter 5. Sabi ko malapit na ako magtapos eh. Last two verses na po. 1 Thessalonians chapter 5 verse 12. And we urge you, brethren. Sabi yan, ano yan? Inihikayat namin kayo mga kapatid, sabi, to recognize those who labor among you and are over you in the Lord and admonish you. Sige, basahin po natin sa RTPB. Ang sabi diyan, mga kapatid, ipinapakiusap namin na igalang ninyo ang mga nagpapakahirap sa pamamahala at pagtuturo sa inyo alang-alang sa Panginoon. Pagkukulan ninyo sila ng lupos na paggalang at pag-ibig dahil sa kanilang gawain. Mamuhay kayo ng mapayapa. So mga kapatid, tawag ito,
Ayun, no, nakikiusap po sa atin, no? Nakikiusap sa mga Thessalonians, mga kapatid, na igalang daw po yung mga nagpapakahirap sa pamamahala at pagtuturo. Amen. Kasi po, pag po tayo, kayo, yung mga kabataan, sino mga kabataan natin dyan? Ha? Pag po, ayun na, nawala ako. Wala ko, B. Ayun, dinig niyo po ba ako mga kapatid? Sorry, nawala. So, ayun, hindi lang kabataan ang sabi diyan ng mga kapatid. I-recognize daw po natin. Alam niyo po ba bakit? Kasi katulad po nung nakaraang shiner ko, si Lord kukuha rin naman ng mga future na magpi-preach, evangelist, pastor, sa atin rin naman po mga kabataan. Amen. Pwede po ba akong tawag ito makakita ng heart kung nag-agree po ang ating mga kabataan sa tawag ito to respect to recognize those who labor among us. Amen. Kaya ko po ito sinishare mga kapatid. Katulad dito po, sinishare ko po sa kapatid ko, magkasama kami, sa church po kami. Kinukwento ko yung tawag nito na kapag si Lord napalo ang isang tao, dalawa lang yan. Either magbabago siya o wala na siyang pag-asa kasi nasa impyerno na siya. Pag napalo talaga, pag napalo, talagang either nasa impyerno ka kasi one time, big time, kasi nakita na ng Diyos, hindi ka mag-sasubmit eh. Or pag napalo ka ni Lord, magbabago ka, magiging mas matino ang kapatid, anak, ama. Amen. So, tayo po mga kapatid, tinuturuan tayo ni Lord, tinutulungan tayo ni Lord na maging part of this chosen generation. Amen. Last verse po. Pares lang naman ito ng First Thessalonians eh. Hebrews chapter 13, which is ito po yung verse ko originally, inuna ko lang yung Bible reading ni Nanay Edna kanina. Amen. Tungkol sa pagdisiplina, yung mga yung mga taong namamahala sa atin, ano po sabi? Pasakop kayo at sumunod sa mga namamahala sa inyo. Bakit po tayo papasakop? Nakasulat po yan sa Word of God. Sila'y may pananagutan, mga laga sa inyo. Amen. At mananagot sila sa Diyos ukol dyan. So ano ibig sabihin po nito mga? Ibig sabihin po ba, gagamitin po ba natin itong verse na to pag po may sablay si na pastor? Pastor, mananagot ka na ginagawa mo sa akin? Sabi ni Lord. Sabi ni Lord, may pananagutan ang pangalagaan ako. Sabi niya, mananagot ka. Grabe po. Tama po ba yung mga kapatid? Hindi po. Ang ibig sabihin lang po niyan mga kapatid, tayo po, ang duty natin, pasakop at sumunod sa kanilang namamahala sa atin. At ang duty ni Lord ay managot sa mga tao na pinagkatiwalaan niya. Amen? So, hindi po natin duty na takutin sila o ano, kasi papabigat lang natin ng ano nila eh. Amen? Kaya po sinabi ng Word of God yun. Amen? Kaya po sinabi ng Word of God yun para gawin lang natin yung part natin. Si Lord, He is a righteous judge. At ibigay na natin kay Lord yung pag-judge because katulad sabi ko, He is a righteous judge. He will judge rightly. Pag po tayo nag-judge, medyo sabi ng word of God, God hates an unbalanced, ano ba yan? Unbalanced weight or scale. Ayun. No? Kinamumuhay ng Diyos ang tawag dito. Yung unbalanced na panukat, timbangan. Amen. So, tapusin po natin yung verse. Kung eto po maganda. Kung sila'y susundin ninyo, magagalak sila sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Grabe. So, ayaw mo ba yun? Ayaw mo ba natin yun? Amen? Gusto natin yun. Kasi gusto natin lahat masaya. Hindi lang ikaw. Imagine mo, mga kapatid, hindi. Parang halos puro sayot lang po yung aking sinasabi, ano? Hindi po, lahat po tayo. B, yung tubig, yung may umutulog. Lahat po tayo mga kapatid.
Lahat po tayo, under po tayo sa mga namamahala sa atin. Amen. And pag po tayo, we give account to them, we submit to them, nagbibigay po tayo ng joy sa kanila, hindi grief. Tingnan niyo po bakit po pag tayo hindi nagpasakop, pag tayo hindi, tawag nito, pag tayo hindi sumunod, ayun no, kung hindi, ayun, kung sila'y susundin ninyo, magagalak sila sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Siyempre, pag masaya ka, maganda output mo. Hindi ka masyadong ako katulad tawag dito. May mga kasama ako sa school namin. Pagka hindi sila masaya talaga, pag disappointed sila, galit na din sila. Bugnutin na sila. Alam niyo po yung mga marker namin, napakarami namin marker, talagang hinahagis sa lamesa. Sabi ko sa isip ko, grabe naman anger issues nitong tao na to. Hindi na kami magkamag-anak, pinabatuan kami ng marker. No? So point ko lang po, example lang po yun ng mga tao na hindi masaya. At dahil di sila masaya, nagagalit sila. No? Bakit po ba magagalit? Katulad po, ako po noon, napagalitan ako ni Pastor Neg. Sino yun? Nasigawan ako. Kasi bakit? Ipinag-pray talaga namin ng months yung trabaho ko. Grabe po yung work ko. Hindi man po ako pumasok sa work na pinakamababa eh. Noong na-hire po ako sa work ko, after 1 month na promote po ako, order entry lang, naging art worker po ako, naging graphics po ako. Tapos nawala ko po yun kasi ang sabi ko kay Pastor Next, Pastor, kasi 3 days ako nag-absent kasi meron po kaming crusade sa JCM Pampanga. Pumunta po kami ng Pangasinan. Ayun, grabe, nagalit. Di ba? Oh, kasi bro, sa amin bro, nag-pray tayo. 'Di ba? Example ko lang po yung mga kapatid na tawag dito na ang naging dahilan ng maaring naging dahilan ng pagkakasala ng ibang mga lingkod ng Diyos ay dahil yung mga members nila hindi nasunod, matigas ang ulo, 'di ba? No? Pero sabi po pag hindi ka nasunod, pag matigas ulo mo, sila ay namimigati at hindi ito makakabuti sa inyo. Sino po babagsakan? Tayo po, na matigas ang ulo. Kayo po. Tayo din po. Yun po ang goal ni Satanas. Sirain po tayo. Ngayon po, ito po ang aking tawag dito. Title nga Di ba po yung kanina, which generation are we? Yun po ba tayo na, yung generation po, ang sabi po ng Proverbs chapter 30, di ba? Hindi pinahahalagahan ng kanyang mga magulang, no? Sinusumpa ang kanyang ama. Minumura, 'di ba? Hindi pinagpapala ang kanyang ina. Part po ba tayo noon o I believe in Jesus name, tayo po lahat we are a chosen generation. Part po tayo ng magtuturo sa mga tao na tayo muna gagalang sa ating mga magulang. Tayo ay may mga may mga misunderstandings, disagreements, pero po mga kapatid, kasama po 'yun. Kailangan po kahit na tama ka, pagkaharap mo yung magulang mo, kailangan papakumbaba ka, magsusorry ka, yayakapin mo. Amen. And I believe, mga kapatid, ganun din po sa atin sa church. Kung man mag kung mang tama po si pastor at mali tayo, sorry po pastor, sorry po leader. At kung tama ka at mali si pastor, hindi po yun legal ground para po tayo mag-retaliate at magpakitaan ng pangit na ugali, mga kapatid. Amen? Sapagkat tayo po ay chosen generation, royal priesthood, isa ka sa pumapasok ng templo ng Diyos at mag-aalay ng pagsamba. Grabe po. Amen? So, ayun. Yun na po ang prayer ko, Lord. Sabi ko na pag po mapag-usapan namin, Panginoon, yung about sa being a chosen generation, tumimo sa aming puso, Panginoon, na ang paggalang sa aming mga magulang, biological and spiritual, mga magulang namin sa bahay at magulang namin dito sa bahay simbahan mo, Lord. Magbubunga ito ng pagpapala. Mag-grow kami. Higit sa lahat, Lord, mas aayos, Lord God, yung pagtuturo namin, Lord God, sa mga gusto namin sharean, sa mga pinsan, kapatid, kaklase. Amen. Kasi kung hindi mo ginagawa yung kapatid, pag-share, naku po, I am telling you, you are in your comfort zone and idleness is the workshop of Satan pag wala kang ginagawa. No? So, ay lamang po. Sorry po, overtime ba ako?
Praise God. So, sige po tayo po'y manalangin. Hallelujah, Lord, amang Diyos, kami papasalamat sa iyo, Lord God, sa gabi na ito. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin, Lord. Lord God, na Lord, binigyan niyo po kami, Panginoon. Lord God, ng chance. Lord God, ng opportunity. Lord, na kami Lord God, na part, Panginoon, of a chosen generation. We honor you. We bless you, Lord God. Lord, kung ano man po, Panginoon, na nais niyo pong sabihin sa amin, bilang kami, Panginoon, kung kami man, Panginoon, mga kabataan, or if we are elders, correct us, Lord, and use people around us. And kami naman, Panginoon, kung kami may mapansin, Lord, sa aming mga kapatiran, give us grace, keep us in humility, Lord, na kami magsasalita ng maayos, hindi kami to attack, to destroy, to condemn, pero kami, Lord God, to solve a problem, to give light, for we are, Lord God, a city set upon a hill. Lord God, kami, Panginoon, you have, Panginoon, na itinalaga mo kami, Lord God, sa oras na ito, Panginoon. Sa panahong ito, Panginoon, to be part of your chosen generation, Lord God. We thank you, we glorify you, we bless you, Lord God. In Jesus' name, amen. So,